nagpapalugi sa ganitong business? Palagay mo, yung tulad ko ba, nagpapalugi sa business na ganito? Ay, hindi yung magpapalugi kasi meron akong solusyon dyan. Ngayon, meron akong license na tinatawag na scalp microfragmentation. So, kaya kong gawa ng solusyon yung mga ganang problema. Kaya, ang ginagawa ko kasi ngayon, kung anong kailangan ng tao, ng kliyente ko, yun ang kukuhanin ko. So, hindi ako mag-i-stay sa paggugupit. Ganito dapat ang mindset natin. Kung ikaw ay marunong ng isang bagay, huwag kang huminto. Think outside the box lagi. So kailangan mo mag-expand ba ng knowledge mo. So ngayon kaya ginawa ko yung scalp micropigmentation para mai-offer ko din sa kliyente ko. So non-stop talaga yung pag-aaral niyo sir, no? Pagdating doon sa ano? Meron akong incoming na another study. Okay, bago mo sagutin sir yung bago mong study. So, sir, parang ang layo na narating nyo pagdating sa paggugupit. Siyempre, hindi nga lang siya pinag-uusapan ng mga Pilipino, pati yung mga puti. Grabe yung dating talaga. Grabe yung wow factor talaga na nangyayari sa business ni Sir JV. So, sir, paano ba yung naging process nito bago nagkaroon ng talagang full operations yung business nyo? Ano yung mga pinagdaanan nyo, business? Sa mga tao na gusto rin mag-business tulad ni Sir JB at marunong din sa barbers or hair cutting. So sir, ano po ba yung mapapayo nyo na paano ba yung naumpisahan to? Paano nyo inumpisahan lahat ng ganito? So, para sa akin, wala akong business degree. Personal na opinion ko to hindi nyo naman kailangan pumunta ng business degree para lang kumuha sa university, mag-expend kayo ng maraming pera. Maraming YouTube na nakukuha nyo rin yan Ako, wala akong pero nag-research lang ako ng lahat ng pwede kong malaman para sa business. Ngayon, isa nag-YouTube din ba kayo, sir? Nag-YouTube ako, nag-research ako. Mas malimit ako dyan Kaya So, Sir JV, bago ba naging fully operational yung business nyo, ano ba yung mga pinagdaanan nyo? Ano ba yung gano'n ba kahirap magsimula ng isang business? Siyempre, hindi naman easy yun, di ba? Hindi. No, pagdating dito sa Canada, siyempre, ibang level na yun. So, ang diskarte, unang ginawa ko dyan, nag-house to house ako dito. Maraming witness dyan na yung original na kliyente ko, mga OG dating mga $5 per haircut. Binabay ko yan, bahay-bahay. Minsan yan, libre pa no? Minsan libre pa. Nangunang libre dyan si Albert Garlitos. Albert Garlitos? Number 1 yan libre yan dati. Lagi yan. Number 1 yan? Weekly pa nagpapagawin yung matandang yun. Talaga naman? Apakaswerte siyempre. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin yung sa shop ko. Hindi yan bumibitaw. Yan ang gusto ko dyan. Pero nagbabayad pa rin siya kids cut hanggang ngayon. Kahit edad niya pa rin, hindi siya kids, pero kids cut ang bayad niya. Kids cut ang bayad doon? Ay, syempre, Pero yan, ang gusto ko yung tao yan kasi napaka... Sino ba yan, sir? Sino yan? Albert, pre. Albert? OG ng Musjo yan. Uy, pero napaka niyan sumuporta. Solid sumuporta yan. Solid talaga yan. Kumbaga, wala akong masasabi dyan. Napakalaki ng utang na loob ko dyan sa taong yan kasi hanggang ngayon, yun kinukonsider pa rin na ikaw yung pwede naman siyang pumunta sa iba Pero hindi yun hindi naman yung hinahanap niya yung pagbabayad Kumbaga, yung suporta. Ganun dapat ang mindset ng tao. Boss Albert, shoutout The best ka talaga. The best yan. Tapos, nagbahay-bahay ako. Siyempre, bike pang gamit ko. Wala akong sasakyan. Bike ka pa noon? Oo, minsan lakad ako ng ano yun, sir? Naka-backpack ka ba or ano? May attach case ako ng pang barbers talaga. Tapos, yan. So, in-invest mo talaga yun? Nag-invest ako. Punta ako ang pinakamalayo ko na pupuntahan na nakatira ako sa downtown, kana Chris Garcia dati sa South Hill. Layo nun. Ang layo. Yun ang home service ko dati. Tapos, ngayon, medyo gumaganda na yung clientele mo, lumalawak na. Marami nang nakakakilala sa'yo na ito, nagugupit to. Word of mouth. Magaling magupit, mga blah, blah, blah. Pero,
nag-stay na ako sa bahay ko ngayon. Doon na ako nagugupit na So pautay doon na sa sila bahay. pumupunta ngayon, hindi ka Doon na lang nagagawa? sila pumupunta ngayon. Ang tagal kong ginawa yon. Pero isa lang yung nagpursige sa akin sa lahat ng narating ko siguro sa ito, may ganito kang business, may parating ka pang another business in the future. Ang asawa ko kasi ang nag-push talaga sa akin. Kasi hindi ko talaga apakalaki ng utang na loob ko sa kanya kasi hindi ako makakarating dito nang wala siya kasi siya ang nag-push sa akin na mag-aral ka para license ka para wala kang problema. So guys, hindi lang basta-basta naggugupit si Sir JB. Sabi niya, nag-house to house siya. So talagang napakatindi ng ginagawa niya. So ngayon, sasabihin naman natin ni Sir JB sa atin, Sir, nagsabi mo, nabanggit mo, nag-aral ka. So, ano yung naging desisyon mo kagad sa pag-aaral na yun? Nag-aral ako, mahirap mag-aral kasi unang-una, hindi ka naman bata para yung isip mo matalas pa. Yung mga sauluhin, yung mga exam, yung mga ganung bagay. Yan, mahirap. Mahirap, oo. Pero minsan, imo-motivate ka ng pamilya mo kung talagang desidido kang gawin tong bagay na to. Pero awa naman ng Allah ako naman naka-graduate naman ako. Naipasa ko naman. Parang hindi lang basta naka-graduate eh. Parang may award kaya tanong, sir? Nung ito kaya ako nakalala sa Saskatchewan kasi nung estudyante pa lang ako, na-invite ako pinadala ako ng school na sumali sa barber competition. So, nung pagpunta ko doon, hindi naman ako nag-expect na ako'y mananalo or anything. Ang sa akin lang I want to socialize, yung makakilala ako ng sino ba yung mga magagaling magupit dito. So, isa ako sa nagiging tagahanga. So, medyo below ka lang din. Yung foot mo dapat nasa ground pa rin. Pero talagang pa rin yung kamo. Tapos nandun ako, nauwi ko naman yung award. Hindi ko yung tuwa ko nun kasi marami din sumuporta sa akin dun sa sa halos yung buong school din. Ang mga nakalabang ko dun halos mga mga veterano na. Siyempre may mga haters kanyang pre. Mga matatagal na. Pero natutuwa ako kasi pag may haters ka, ibig sabihin medyo nagle-level up ka. Kaya kung sino man, kung may mga haters kayo, wag niyong anuhin kasi yan ang magdadala sa inyo sa tagumpay niyo. Ngayon, pag nag-uumpisa ka pa, marami kang haters talaga. Yan ang ko. Pero pag nasa tuktok ka na, yung mga haters mo nagiging mo yan eh. Parang friendship? Nagiging friendship kasi successful ka, nasa taas ka na eh. Hindi ko sinasabing successful pa ako, pero darating ako doon. Yan. Kasi yun ang tinatatak ko lagi sa isip ko. Na darating ako doon, hindi maring hindi. So pagdating doon sa concert, sinasabi mo na, nag-aaral si Sir JB. Pag punta tayo doon sa business, sir, ano ba yung mga kinuha mo dito para sa may tayo mo itong business na to? Siyempre, nag-aaral ka, nakagraduate ka. Kailangan may license pa ba yun? Kailangan mo magkuhan? Oo, kukuha ka ng license sa City Hall. Okay. Kukuha ka ng license ng Saskatchewan. Iba pa yon, kukuha ka ng license sa buong Canada para makapag-operate ka sa buong Canada. Oh, hindi so, na basta-basta. Hindi ka basta-basta. Tapos ila-license mo yung pangalan ng business name mo para hindi makuha ng iba. Which is hindi akong gumagawa niyan, yung asawa ko lang talaga lahat ang gumagawa. Kaya wala akong masyadong alam diyan. Diyan sa mga bagay na yan. So, yung mga license, si Mrs. yung licensing yan lahat. Sa mga business side, siya paperworks, yung mga taxes, siya yung nag-aayos. Sayang wala yung Mrs. Sir JB dito. So hindi siya yung utak ng business. Business. Hindi ako lang ang manpower lang. Trabahador lang ako. Okay. Basta yung mga ino-offer ng shop mo. Pagpasok dito sa shop, ano yung ina-expect nila? Ano yung i-offer mo sa kanila? Ano yung service na binibigay mo dito? Maliban sa gupit, syempre. Marami, maliban sa chismis. May kasama pang chismis? Hindi, walang chismis. Pero siyempre, maliban sa chismis. Maliban sa chismis. Kung anong pinag-usapan natin dito lang yan. Pero marami, may gupit, hot shave, which is yung hot shave ay napaka in demand sa mga Canadian. Kasi
medyo price yung hot shave, $75. $75. So, magkano yun? So, per hour. Parang, kanyon, 3,000 almost. Something like that. Something like mga ganun. Tapos, meron din akong scalp massage na in-offer perm. Magkano naman sir yung scalp massage sir? Scalp massage is $60. $60. 45 minutes. 45 minutes, okay. Tapos, ang gupit, $35. $35. Yeah. Yung kids sir, anong? Ang kids ay $25 pero next month medyo mataas na yung presyo. Kasi 5 years na akong hindi nagtataas nag-i-increase ng price ko. Nag-stay pa rin doon kasi iniisip ko kasi nag-pandemic. Iniisip ko rin naman yung value ng client o ng kakayanan nila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nagpa-price kasi yung interest rate ng mga expenses natin tumataas din. Tama. Pero tumataas din naman yung expenses ko. Pero kaya ko pa namang i-shoulder. Hanggang kaya ko pang i-shoulder 'yon. Aangkinin ko muna, aakuin ko muna 'yon. Pero next in the next year siguro or next 7 months siguro baka nag-increase na rin ako. Grabe no. Tapos yung concert, so ang dami niyo nang sinabi, parang hindi ko na natandaan lahat eh. Yung mga ino-offer ni Sir JB. Yung palang sample na ino-offer ko, yun yung. Pero marami, merong men's color. Kahit napaka-versatile ko kasing artist. Kahit pwede kong gawin na. Pagdating sa coloring, babae at lalaki, sir. Client yan. Okay. Medyo medyo inayawan ko na yung women's color kasi hindi dahil hindi ko kaya, medyo time consuming kasi para sa akin. Medyo matagal yun, sir. Matagal yun. Ang inaabot yun ng mga 4 hours, 3 hours. So it's about, para sa akin, it's about profit kasi nag-do the math ako kasi. So kung gagawa ko ng isang women's cut, tapos i-charge ko lang mababa kasi ako mag-charge ng color sa mga babae. Tapos kung magugupit ako, OG ko na kliyente dati. Yun lang yung ina-accept ko. Ina-accept mo na. Okay. So, grabe yung napaka-successful mo na ngayon. Hindi pa naman napaka-successful. Pero yun ang pupuntahan ni Sir JB sa top na, no? Pero hindi ko pa kino-consider kasi successful sa sarili ko kasi wala pa akong nararating. Ang mako-consider ko lang siguro sa sarili ko na proud ako na nakapag-invest ako ng ganito. Tapos palaki pa siya ng palaki. Napakalaki ng investment. Magugulat kayo, meron na rin ako sa Regina. Sa Regina? One day, magugulat kayo na meron na rin ako sa Regina. So, mag-open pala si Sir JB sa Regina. So, one day, hindi pa naman sure. Pero... So, dito sa Musjo, mag-open ulit kayo dito maliban dito sa Sharpline Cut, dito sa Musjo. Baka mag-expand lang ako. Mag-expand. Oo, pero hindi hindi ko pa siya pwedeng sabihin in public pero on process na. On process pa lahat. Grabe no. Sir, ano pa yung mga nyo? Ano pa ba yung mga in the future na gagawin nyo or may mga gagawin ba kayo na iba pang training maliban sa... Meron akong plan na training sa Boston. Ito naman yung wig na para din sa mga may problema sa balding ba. Sir, pwede ba sa akin yan? Meron ko pa naman buhok. Pero pag yung talagang walang-wala na, ang ginagawa natin, nire-replace natin ng wig na authentic hair yon, tapos i-glue mo siya. Aabutin siya ng 6 months doon. 6 months? Oo. Meron din siyang anti-sweat na tinatawag. Paano sir, pag nasa bunutan ka, sir? Hindi. Matibay yun. Hindi mo yung basta-basta mag-swimming ka. Iba yun. Iba. Hindi mo yung kahit sa bunutan ka doon ng misis mo, walang problema. Hindi mahihila yung basta-basta. Hindi intact siya. Kahit. Parang super glue na sa atin yung epoxy. Hindi mo masira sa rin scalp mo. Hindi mo masisira. Nako po. Wala. Para natural lang. Ang dating nun, habang tumatagal siguro, yung efficiency ng glue medyo
lumulubay ba, yung Oo. nagle-less na, kaya madali na siyang hugasan at tanggalin. Okay. So, si Sir JB meron siyang kwan sa Boston, sabi mo sa? Boston ba? Boston? Sa US. Sir, In sabihin mo the sa akin, future. in the future. Sir, ano yung mga, pagdating po ba sa preference ng gupit, yung mga Filipino and Canadians, ano po ba yung mga pagkakaiba? Yung mga Canadian, nagtatanong din ba sa'yo na ano ba yung bagay sa kanila, Oo. ano yung gusto nila? Parang Pilipino rin ba sila, yung mga pagdating sa gano'n? Medyo picky din yung mga Canadian. Lalo na yung mga ang mga tawag dito, afro. Ay, yung sinasabi kong afro, yung afro hair, yung parang sa mga Nigerian, Okay. yung parang, high tight fade, yung mga gusto nila. Pero yung mga puti kasi, iba ang taste ng mga yan. Hindi sila masyado sa mga fade, more on long hair sila, mid-length, na tinatawag hockey player type na baseball na mullet. Mga Filipino kasi mga ano yan mga straight ang buhok niyan. So gusto niya mga tapered fade ang gusto nila. Grabe ano. So Sir JB, maraming salamat sa inyo sa pagpapaunlak niyo sa amin. Sir, bago po tayo matapos, ano po yung may sasuggest nyo o mapapayo nyo sa mga Pilipino na nag-struggle tulad nyo dati, yung mga naranasan nyo, ano po ba yung maipapayo nyo sa kanila upang, alam mo yun, malipap sila? Sa akin, mapapayo ko lang, unang-una, kailangan yung pananampalataya mo matindi. Kailangan malakas yun sa itaas bago ka mag-plan ng kahit ano. Kahit mag-plan ka man, kung hindi naman niya ibibigay sa'yo, hindi mo rin siya kinakausap, wala rin. So, yun ang dapat unang-una mong gawin. Then, hard work. Ito kasi ang ginagawa ko, habang tulog kayo, nagtatrabaho ako. So, halos wala akong hindi ako masyadong nagpapahinga. So, minsan nakikita ko yung iba nagpa-party. Pero hindi ako naiinggit kasi natutuwa ako sa kanila kasi may time silang gano'n. Pero iba kasi yung mindset ko eh. Saka na ako magpa-party kung nandun na ako sa taas. Oo, nandun na ako. So, ang maipapayo ko lang sa kanila, kailangan pag nadapa tayo, huwag tayong bumangon agad tayo, huwag tayong sumuko kasi unang-una, pag mag-i-start tayo ng business, ang unang sasabihin natin ay expenses yan. Yun ang problema sa ating mga Pilipino. Kaya less lang yung mga business-minded na Pilipino eh. Ang unang-unang mindset mo, expenses yan. Paano ako magsisimula? Hindi mo muna agad sibukan eh, bago ka mag-complain. Kasi ako, hindi muna ako mag-complain. Susubukan ko muna kung bumagsak man ako, wala akong pagsisisihan kasi nag-try ako. Ganun ang mindset ko eh. Kung bumagsak ako, isa pa uli. Pero ako, bumagsak din naman ako eh. Sa unang taon ko, hirap na hirap kami. Halos wala kami. Credit card ko sagad. Sabihin ko sa'yo, magkano kung yung unang credit card ko na sagad ako. 30,000. 30,000 credit card yun, sir? Sagad. Isang credit card pa lang yun ha. Isang credit card pa lang yun, sagad na ako nun. Halos kala ko nga, lubog, magde-declare na nga sana ako ng ano. Ako nagiging honest ako kasi yun naman talaga totoo. Magde-declare sana ako ng bankruptcy ng ano eh. Pero hindi ako sumuko. Tumuloy pa rin ako. Halos nagsikap pa ako lalo. Ang ginawa ko niyan, ang strategy yung ginawa ko niyan, nagpunta ako sa mga superstore at Walmart. Nagbibigay ako dyan ng calling card ko sa mga random people para sasabihin ko sa kanila, hey man, I'm a barber in town, this is my contact number, you can just call me or book an appointment. Siguro sa naipamigay kong 1,000 card, 100 pumunta, hindi na masama. At least, di ba? Yun ang unang strategy yung ginawa ko. So, huwag kang mahiya. Pakapalan lang ng mukha yan eh. Sariling business mo yun eh. Bakit hindi mo kakapalan ng mukha mo? Totoo, no? So, yun ang mga strategy kong ginawa. Tapos, the second year, nabayaran ko na agad lahat ng utang. So, tinapos mo yung credit card mo, 30,000. Except yung aking sasakyan.
nakapangalan naman sa business yun. Mhm. Wala namang ano. So, sa isang araw, sir, ilan yung nagugupitan nyo dito? Minimum 20 heads. 20 heads minimum Oo. yun. Oo. So, Hindi, parang maximum na pala yun. maximum 20 Oh, 20 heads. Oo. So, ba't nag-i-stay ako ng, sa isang araw, nagtatrabaho ako ng 12 hours. 11 hours. So, dati nung nasa McDo ako, ang mindset ko, maganda time lagi ako. kilala ako nito. Pag nakapasok lang ako ng 3 hours, okay na ako eh. Uwi na ako. Ang problema kasi, hindi mo negosyo eh. Nito ko lang naintindihan na pag sarili mong negosyo, akala ko, mag-iisi-isi na lang ako. Hindi pala ganon. So, dapat, mas lalo kang mag-focus. So, ngayon, yung dating 3 hours na tinatrabaho ko sa McDo, ngayon 12 hours ako 12 dito hours sa a day, shop ko. non-stop yan, sir. Minsan wala siguro kayong pahinga, no? Oo, non-stop yun. Yun ang nangyayari. So, 6 days ako nagtatrabaho. Pero ngayon lang yan, kasi kailangan ko mag-hustle eh. Pero pag in the future, pag nakahanap ako ng tao, nag-hire ako, ngayon magre-relax ako ng konti. Okay. Doon ako saka ako magre-relax. Ang maganda kasi nito, na-establish ko na yung pangalan ng shop ko eh. So, kung makikita nyo ang reputation ng Shopline Cut sa Google, napakataas. 5-star yan. Wala kang makikitang kahit anong ano dyan. Hindi ko naman binayaran yung mga taong yan. Sila mismo nagsabi ng magandang experience nila sa shop. So, yun ang unang-una kong iniingatan. So, napaka-hands-on mo talaga, no? Ngayon, established niya talaga. Oo, kilala na yung shop mo kahit saan ka mag-ano. Saka ang maganda kasi nito, pag may ginupitan ako, at naglalakad sila dyan, nare-recognize nila, alam ko kung saan ka pumunta. Si JB nagupit sa'yo, Shopline Cut na nanggaling siya. Yun ang mga sinasabi sa akin ng kliyente ko. Why people knows your signature cut? Laging sinasabi nila sa akin. So, yun ang maganda. Nakakatawa. Nakakatawa na re-recognize nila yung gupit. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po kung may natutunan kayo sa mga experiences Sir JB, guys, i-share nyo to para makita rin ng ibang mga Pilipino, ibang mga kababayan natin dito sa Canada na nag-struggle, na talagang akala nila wala na talagang patutunguhan. Pero may isa tayong kaibigan, si Sir JB, na talagang non-stop. Ngayon, eto na siya. From bottom, napaka-humble. Ayaw niya pa sabihin ng top eh. Nasa middle lang tayo. Middle. So, napaka-humble talaga. Oo. So, Sir JB, maraming salamat at sana po ay nag-enjoy kayo sa aming interview with Sir JB at sana po i-supportahan niyo po kami sa aming channel. At maraming salamat sa inyo guys. Sir JB, maraming salamat po. Thank you po, sir. Yeah. Salamat po sa pag-interview at na-share ko yung mga kailangang malaman ng mga tao, you know. Baka makatulong kahit paano. Kung nalilito kayo mag-start, kung paano mag-start, then, you know, basta wag lang kayo sumuko. Ganun lang naman yun. Tsaka huwag kayo matakot na mag-business kasi wag niyong isipin ng business agad. Huwag mo isipin kagad yung kita, no? Yung kita, o kaya nagbibilang ka na agad ng itlog. Hindi pa nga nanganganak. Hindi Binibilang mo na kagad. Hindi pa napipisa. Hindi pa napipisa. So, yun lang. Yun lang ang ano.